Why me, Lord? What have I ever done to deserve even all the pleasures I've known? Tell me, what did I ever do that was worth loving? All the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Tell me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Then let me know I can show someone else what I've been through in my sleep on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Jesus, my soul's in your hands. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even all the pleasures I've known? Tell me, what did I ever do that was worth loving? All the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Tell me, Lord, if you think there's a way I can try to repay. Okay, so mayong gabi sa tanan no, sa aton nga tagpalamati sa aton nga programa diri no.
sa 91.5 Vines FM, no, kag subong man sa AWR 360, no. So padayon kita sa aton nga programa, no, umulan man o uminit, no, mga kabyanan, padayon kita, no, sa pagbantala sang maayong balita sang ikadua nga pagkari ni Kristo, mga kabyanan. Amon yung tinutuyok naton, wala na sang iban pa, no, kundi aton ibantala ang pulong sa Diyos o ang kaluwasan, mga kabyanan, no. At tanan kita dapat makabenepisyo ning kaluwasan nga ginaaman sang Ginoo para sa mga tawo, no. Nga ang luyag sang Ginoo, ang tanan nga tawo gid maluwas. Muna ka tanan kita, no. May ara kita nga mission, ara kita Great Commission nga ginahatag sang Ginoo nga amo ini ang pagbantala sang maayong balita. So ini programa naton diri sa 91.5 Vines FM kag diri sa AWR 360, mga kabyanan, pinaagi sa aton Facebook page nga Revelation Ministry Abyan, no. Magapadayon kita sa pagbantala sang maayong balita. Okay, so hindi gid kamo magkalipat, mga kabyanan, no, sa pabati sa atong programa. Opinion mo i-share mo, no, kag ini inyong abyan, no, si Abyan Donald Martinez. So mga kabyanan, no, before kita siguro magasugod sa aton nga pagtuon, mga kabyanan, miari kitang pagpanamyaw, no. So pagkatapos naton panamyaw, mga kabyanan, aton may isa sa aton miari kitang listeners, no, radio listeners ini siya, mga kabyanan, no. Gusto yang mag-participate pinaagi sa pagpangamuyo, no, sa tagaan naton sa tsansa, no, nga maka render sang iya nga pangamuyo sa Ginoo. Bala mo ining pag-participate sa buluhaton sang Ginoo, mga kabyanan, isa ini sa pagpabakod sang aton nga pagtuo, no, kag pag-alagad sa Ginoo. So ining aton nga isa ka radio listeners diri sa 91.5 Vines FM, no, mga kabyanan, willing gid siya, no, nga mag pangamuyo. So request siya nga kung pwede siya ang maghalad sa magarinder sa pangamuyo sa pagsugod sa aton nga programa. Pero before ina ang tanan, mga kabyanan, manamyaw anay kita tamyo na tanan aton mga viewers, mga kabyanan, kag ang aton nga mga listeners, no, dira sa Barangay Leong, no, sa kaya Pastor Hernando Doron sa United Pentecost. Abyan aton na siya, mga kabyanan. Hindi siya Seventh-day Adventist, kundi United Pentecost ni siya, mga kabyanan. Pastor ni siya kag aton ni Abyan, no. Amo ni ang mga una naton nga mga listeners sa aton radio, no, sa 91.5 Vines FM. Sa una hindi pa 91.5, no, ang aton sa unang aton nga frequency, kundi 90.7, no, 90.5, no, mula sa unang aton nga frequency, nagpamati na ini sa aton, no, hasta nga nakalabot kita sa 91.5 Vines FM, no. Okay, so good evening sa imo da, Sir Hernando Doron, Pastor Hernando Doron sa Pentecost, no. Good evening sa imo da. Subong man sa kay Inday Bienes, no. Kaupod din sila, mga kabyanan, mga palini, mga nagdadalaog ini permi sa aton trivia. Hindi ka una ang iban sila, kadasig-dasig sila magsabak, mga kabyanan, no. Sa aton mga trivia, halos aton mga premyo nga mga Bible nakuha din nila, no. Daw kadamo ang nakuha nila. Good evening sa inyo da, Ma'am Inday Guinness, kag sa bugos nyo nga panimalay, no. Subong man sa aton nga listeners da, no, kay Abyan Ed Binabista, no. Abyan Ed, wala ka naging nagapabatyag di sa aton, no, sa aton programa. Something wrong, Abyan Ed, pwede ka ka-join sa aton diri, no, sa aton nga programa diri sa opinion mo i-share mo, kay kabahin ka diri tani, no. Ay way ka naman padayonong tayo ni, mga kabyanan, no. So, good evening dira sa kay Global de la Cruz, no, sa kay Nang Bibing. Nang Bibing, good evening sa imo da. Sa bugos mo panimalay kay Edgar, good evening da sa inyo, nagapamati na sa aton. Sa kay Ma'am Nek Mopeda, good evening sa inyo dira, no, nagapamati na sa aton. Sa kay Romer Anyover, no, kay Bonbon, no, Anyover, good evening, no. Subong man sa kay Ria Padernal, no, panato na mga nagatanaw sa aton sa Facebook sa Revelation Ministry Abyan. Sa mga radio listeners, mga kabyanan, nga gusto magatanaw sa aton nga mga programa, no, diri sa radyo, ara kita dira sa
Revelation Ministry Abyan, no, nga Facebook page. Da mo pwede ka lang tao dara, no? Kuan lang kamo, pangitaan nyo lang ang Revelation Ministry Abyan nga Facebook page, no? May ara makita ganing YouTube channel, no? Ang Revelation Ministry Abyan mangyapon sa YouTube, no? Inyo manada i-subscribe na da, i-click yung bell, no? Nga para nga mapapan ka mo, ma-notify, no? May notification dra kung in kaso nga may ara kita bag-o nga mga programa, no? Ma-notify ka mo sina. Okay, sakay Lim Aguadera, no? Bangalisan Aguadera, no? Ato ni Abyan, okay, kinatambyaw nato ni siya. Kaya Mary Sally Piniquito, no? Good evening sa inyo dira, no? Kay Rosbel Pilayo, no? Abyan nato ni, no? Kay Lynn Abanid. So good evening sa inyo dira, no? Subong man sa kay James Amoroso, no? Kay Glenda Ogda, no? Good evening sa inyo dira, no? Subong man sa kay Abyan Ronnie Laure, no? Good evening sa imo dira, Abyan no? Ronnie Laure. Kay Liamay Dador, good evening sa imo dira, no? Kay Johan Madrid, aton Abyan no? Subong man sa kay Edwon Risima Passion. Good evening sa imo da, no? Kay Abyan Donald aton tokayo da, no? Sa kay Abyan Donald. Good evening sa imo dira, no? Kay ko, no? Kay GC Benedicto, no? Good evening sa imo da. Kay Joselito Ramientas, no? Kay Joy Ramientas, no? Sa kay Shiremay, no? Good evening sa inyo da, no? Kagang pogi nito, ang pogi mo da nga kuan, no? Nga utod, no? Good evening sa inyo dira, no? Sa Montalban Rizal, Montalban, no? Montalban Rizal, sorry. Montalban Rizal. So good evening sa inyo dira, no? Sa aton pagid sa kay kuan kay Ricardo Jimenez, no? Sa Las Piñas. Good evening sa imo dira kay Evangelista ka, no? Ato ning Abyan, no? Sa kay sino gani ni ato ning Abyan ni nalipat kita sa first name ni Ma'am Evangelista, no? Nalipat ako mga kabiyana, no? Sorry gid ma'am, no? Sa kay Rosdelan Botanero, no? Good evening da kay bibi ko, no? Kay Ma'am Mary Canaya galantaw ni sa aton. Sa kay Marbida Ogda Dikinya, no? Good evening sa imo da kay Lisela Istalbo, no? Sorry gid. Romy Apelo, no? Kay Sonia Escosio. Kay kwanta kay Joseph kay Uset kag kay Garzonda, good evening sa inyo dira, no? Sa kay kwa, no? Kay Rose Aribalo, no? Kay Rosana sa Kasanayan, Pilar Capis, no? Subong man sa kay Girly Martinez, no? Ato ni Parintini, ato pa kay Sani, no? Kay Emily Liano, no? Jillian Gadun, no? Amo ina, no? Kag kay sinani kay Mila Lapidis Baal. Kay Gina, no? Good evening sa inyo dara. So ang wala naton matamyaw, pasensya na, no? Pwede ka mo ka-text diri sa ato na, diri sa 098141-05330. Amo niting aton nga kwan Facebook page, mga kabyanan. So hangyoon naton ang aton abyan, no? Nga makahatag sang prayer, no? Ma'am, pwede ka katawang subong na, no? Para maka-render sang imo nga prayer sa aton nga pagsugod sang aton nga kwan, sa aton nga programa. Hulaton ko lang ma'am ang imo nga kwan before kita magasugod. Hulaton ko ang imo nga tawag ni ang imo nga call, no? Sa pag start sang aton nga program sa imo nga pangamuyo. Okay, so hulaton na lang, no? Ma'am, basi ara ka na, no? Pwede ka
Tawag. Okay, so ari na si ma'am, no? Okay, so ma'am, good evening, no? Go ahead, ma'am, sa paghahalad sa pangamuyo sa Ginoo. Hello? Oo. Start na. O, sige, go ahead, ma'am. Panalangin tayo. Let us pray and be in the presence of God. O Lord, our Almighty God, sa kaduganaan sa imo, kaluoy God, may your bountiful blessings, showers upon us from heaven. And Lord, lubos ka namin kailangan. God, kasi without you, we are nothing. Wala po kaming magagawa. And here comes another episode ng opinion mo, i-share mo. Kindly bless our science team, especially our anchorman, Brother Donald Martinez, divine wisdom at maayong panlawas, kaalam na nitnon, at mga resources, God, na magpatuloy, pagbansala ang ebanghelyo ng kaluwasan at pag-reveal ng katauhan ng Gospel of Salvation dito sa 91.5 Vines FM, sharing the message of God sa access sa mga katauhan para maraming souls ang ma-save at sa lahat ng affiliates ng ministry, ang pamana, yung bago lang sa church, sa Seventh-day Adventist Church, Central Church, ang Hope Copies Media Ministry, ang AWR 360 at Hope Channel. Kindly subscribe, like, and share. Mga kapaglaom, kapagyanan, mga kauturan, please. And ang kanalangin, Lord, pagbarin mo kami sa aming mga kasalanan at salamat sa mga we ask for forgiveness of Okay, so pasensya gid mga kabyan, ano, wala matapos ang prayer sang aton abyan tungod kay nadula ang aton signal, no. So padayon kita mga kabyanan, no. Ang Ginoo sa to ang mag-interpret, no, sa pangamuyo sang aton abyan, no. Sorry kita abyan, no. Na wala kita signal, no, na ubusan na nadula aton signal dire. Okay. Medyo lobat kita subong, no. Wala kita sang kwan, no. Wala kita sang charger day dali. Magulang kita to mga kabyanan sa charger before kita magasugod, no. Kay dali lang gid, no. Before kita magasugod sa aton nga programa, no. Ang aton gali nga pagaistoryahan mga kabyanan, no. Amo ini ang kwan, no. Amo ini ang Book of Hebreo, no, kay balamo sang nagadoktrina kami or naga-Bible study kami mga kabyanan, ginabalik-balik ini nga pamangkot, ini nga verse nga ini mga kabyanan, no, ginabalik-balik sang aton abyan sa pagpamangkot. So kinahanglan naton nga tagaan ini sang sabat. Kay every time nga mag-Bible study si Pastor Jan mga kabyanan, amo sa gihapon, ini ang ginapamangkot sa aton nga abyan, ini nga Hebreo chapter 10, no? Okay, dali lang gid. So aton na ina pagatagaan ligwa subong aton ina pagatun-ana. Kung may ara ka mo nga gusto nga i-share, no, sang aton nga pagtuon or sa aton nga topiko na hinungod sining Hebreo 10:1, pwede ka mo kakwan, pwede ka mo katawag diri sa 098141
05330, no? Base may gusto ka mo nga ipathag diri sini nga verse mga kabyanan o may dugang ka mo sini nga verse nga aton pagatun-an, pwede ka mo ka-text o kon katawag, no? Kay amo ini ang dako gid nga problema, no, sa aton nga isa ka abyan nga every time nga mag-Bible study kami dito, nagkakumpisa gaupod kita dito mga kabyanan. Every time nga mag-Bible study dito, amo ang ginapamangkot kaya ini ang verse 10:1, no, kag ginatagaan man kung kisa asang sabat ni Pastor Jan, pero hindi pagid siya makuha, no, hindi pagid niya maintindihan, no, ining Hebreo chapter 10 verse 1. So ato ni tatagaan ligwa, no. Dali lang gid mga kabyanan, no, kay maulam kita sa kwan sa charger. Kaya nalubat kita mga kabyanan. Okay, so wala pa kay signal mga kabyanan. Okay, sige lang, no? Okay, padayon kita mga kabyanan, no? Tagaan na itong ligwa. So, gusto ko anay basahon ini mga kabyanan ang verse nini, no? Buligin niyo ko, Basta may araw ka mo dugang idea, no? Sa aton nga mga nagatanaw sa Facebook o sa nagapamati sa radyo, no? O basta may ara ka mo idugang sini nga pagtuon, no, ning Hebreo chapter 10 verse 1, with aton ina pagabatunon ang inyo diri nga kuan, no, ang inyo diri nga tawag sini ang inyo diri nga dugang, no, nga opinion, no, opinion mo muna galing atong programa, opinion mo i-share mo, no. So basahon naton anay ini ang kuan, no, Hebreo chapter 10 verse 1. Bago nato tagaan sa kuan, no, sang ligwa sa pag-intindi, no, sining verse nga ini mga kabyanan. Okay, ang hambal diri mga kabyanan diri sa akon nga Catholic version nga Bible, no, kay mas mahapos ini basahon tungod kay dako nga litra ini, no, kay ang aton mga King James sabi medyo puron, no, kada kabudlay magbasa, pero kung diri ba mahapos kay ma-highlight mo saya kay mahapos basahon. So basahon ko ang verse 1, no, sa chapter 10 sa Hebreo. Kay amo ni gapon na balik-balik nga pamangkot sang aton abyan. Hambal diri, ang kasuguan landong lang sang maayo nga mga butang, hambal dira. Sa palaboton, no? Ang kasuguan mismo hindi makapagpakamatarong sa mga tawo nga nagapalapit sa Dios paagi sa mga halad nga ginahalad kada tuig na tapos ang aton abyan nagahambal nagasulod sa mind sang aton abyan nga ining kasuguan nga hindi makapamatarong sa tawo mga kabyanan, among ini ang pulo dayon kasugo, no, iya dayon sulod sa iya mind nga ini pulo kasugo, kag ang pulo kasugo hindi makapagpakamatarong sa tawo. Yes, tama gyud man nila mga kabyanan, kaya makapagpakamatarong lang gid sa tawo amo ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy. Kay kung wala ang kaluoy, kung sa aton grasya, ang term nga ginagamit sa grasya, amo ang kaluoy. Kung wala ang kaluoy sa Ginoo, hindi kita ya maluwas. Biskan tumanon ta pa ni ang pulo kasugo, tumanon ta pa ang tanan nga sugo, hindi niya kaluwas sa aton mga kabyanan. Ang makaluwas lang gid sa aton ang kaluoy. Na amo na dayang aton nga kuan. Ang kaluoy sa Ginoo, kay kung wala ang kaluoy mga kabyanan, biskan ano mo pa ka perfect sa kasuguan, wala ka sang kaluwasan. Kay hindi na ka makapagpakamatarong sa imo, no? Pero nga man kita nagatuman sang kasuguan, tungod ginhanda kita para sa paghimo sang mga maayong buhat. Paano mo mabalaan ang ang maayong buhat nga imong ginhimo kung wala ang kasuguan? Kay ang kasuguan amo ini nagahambal nga hoy, ikaw, Abyan Donald, nakasala ka. Tungod gilapas mo ang kasuguan. Amo na ang trabaho sa kasuguan, no? Nagapakita or nagapakilala sa ginasiling nga sala
Pero ini ang kasuguan, hindi niya makapagpakamatarong sa imo. Siya pagani ang nagatudlo sa imo. Nga mga ikaw, nakasala ka. Di, paano pa na makaluwa sa imo ang kasuguan? Pero, mga kabyanan, ang part sa kasuguan, amo ang pagpapakilala sa sala. Di kung wala ang kasuguan, paano mo nabalaan nga nakasala ka? No? So, ang kasuguan aragid, no? Kag ang kasuguan mismo, damo verses sa Biblia, nga ang kasuguan amo niya ang dapat tumanon sa tawo. Kag always damo nga term no nga ginahambal sa Biblia nga dapat ang tawo magsunod gid sa kasuguan, no? Kay ang kasuguan hindi makapagpakamatarong tuod sa tawo, pero ang kasuguan amo ni siya ang identify nga ikaw nakahimo sang maayo, no? Ikaw nakahimo sang malain. So amo ina ang trabaho sang kasuguan. Karon mga kabyanan, amo ini, no? Ang ginahambal diri sa chapter 10 verse 1, no? Sang tawag sini, no? Sang ang chapter 10 verse 1, no, diri sa Hebreo. Kung ini siya mga kabyanan, hindi ni siya pulo kasugo dira ang ang gina-refer sina, no? Or ang ginasaysay sina. Kay kung imo na siya kung imo na siya mga kabyanan interpretahon nga pulo ka sugo, nagsala ka kabyanan. Tungod kay kung aton paggabasahon diri ari din mismo ang sabat eh. Kung imo paggabasahon, no, manaog ka lang sa isa ka verse ambal diri verse 1, balikan ko ang verse 1 bago kita mag-verse 2 mga kabyanan, no. Hambalya ang kasuguan landong lang sang maayo nga mga butang sa palabuton. Tapos ang kasuguan mismo hindi makapagpakamatarong sa mga tao nga nagapalapit sa Dios paagi sa halad nga ginahalad sang kada tuig. Ti ari ang sabato? Ang kasuguan nina parte sa paghalad. Amo na dira ang sabat mga kabyanan, hindi ni siya ang pulo kasugo. Kay ato na karon isaysay kung ano ang pulo kasugo kag ang kasuguan ni Moses mga kabyanan, no? Ato na karon isaysay. Ambal diri sa verse 2 kung imo paggabasahon, kay kun mapatawad na sila paagi sa mga halad, wala na sila kung tani nga nila ginadumdum ang ila mga sala kag hindi na kinahanglan nga maghalad pagid sila na tinagapahanungod gali niya nga kasuguan mga kabyanan didto sa sulod sang santuaryo nga kasuguan, hindi ni siya pulo kasugo. Kay kung imo ni siya interpretahon sa pulo kasugo, out of context ka na kung hambal pagani ni Abian Ed, out of tune ikaw, no? Kay lain ang konteksto sa ginaistoryahan, gina-interpretar mo sang lain man nga pa-interpretasyon, ti out of tune ka kung si Abian Ed pa, no? Kinahanglan aton nga hangpon ang konteksto sang verse nga imo nga ginabasa para maintindihan mo kung ano ang buot silingon dira. Ti ang buot silingon diri nga kasuguan mga kabyanan, ang mga paghalad kasuguan dito sa sulod sang santuaryo. Kag hindi dira kabahin ang 10 commandments, kay ang 10 commandments gani gamit pa na ni Jesus Christ kag dira sa Mateo 19 kung imo paggabasahon da Mateo 19 atong pamatanon bala nga manggaranon nga pamatanon. Apalya Ginoo paano ko maambit atong kabuhi? Na? Apalya tumana ang kasuguan, anong kasuguan? Amo ning gisaysay ni Jesus Christ ang gugma sa tawo nga kasuguan halin sa ikalima, no, sa pulo kasugo, di ba? Pulo kasugo. Nag-start si Jesus Christ sa gugma sa tawo halin dira sa ikalima nga sugo hasta sa ikapulo. Tigin saysay ni Jesus Christ sa palsang tawo na sunod ko na ni, pero sa tuod lang wala siya kasunod. No? Kag ang hambal sang Ginoo sa iya, kung imo da pagatunan dira sa Mateo 19, no? Kag hambal sa Ginoo, lakat, no? Ibaligya ka ang imo nga pagkabutang kag mag-upod ka sa akon. Kung aton interpretahon inang Mateo 19, naga-represent ina siya sa duha ka kasuguan dira, no? Una, ang ginsambit ni Jesus Christ, kasuguan hanungod sa pagigugma sa isig kaparyo. Muna nga higugmaan, duwa na lang ang kasuguan, gugma sa tao, ason gugma sa isig katao, kag gugma sa Dios. Ano ang gugma sa Dios? Hambal sa Ginoo siya, lakat ibaligya ang imong pagkabutang kag upod ka sa akon. Mo siyon, higugmaon mo ang Ginoo na amo na ang meaning, no? Ang konteksto sa sina nga Mateo 19. Wala ya ginhimo ang gugma sa Dios, pwede mo halimbawa
kung ginhimo iman niya ang paghigugma sa tao, sa kapwa o sa sigapareho, kag wala ya ginhigugma ang Dios, the same sa gihapon nga hindi ka man gyapon nagtuman sa kasuguan. Kay wala mo ginhigugma ang Dios sa bugos mo tagipusoon, sa bugos mo kalagkag, sa bugos mo nga panguna-una. Amo ina ang konteksto sa tong Mateo 19. Pero balik kita sa sa Hebreo 10:1, no? Naga-represent ina siya mga kabyanan sa kasuguan, nagapahanungod sa paghalad o sa santuaryo. Muna gani bala mga kabyanan, kung ang isa ka manunudlo or isa ka manugwali nga hindi maintindihan ang function sang santuary nga ginhimo sang mga Israel, hindi nila mahangpan ang kaluwasan nga ginasiling o ang kasuguan sa Ginoo, hindi nila mahangpan tungod hindi mo mahangpan ang santuaryo, no? Kay ang santuaryo nga ginhimo dito ni Moses, kung aton ina pagatun-an, no? Dito sa langit, amo ni ang santuaryo nga ining ginhimo ni Moses dito nga santuaryo sa iyang panahon ni Moses, landong ina sang santuaryo dito sa langit, mga kabyanan. Muna nga kinahanglan intindihon naton ini, kay atong santuaryo may mga function ina, may mga meaning, may propesiya. Kung hindi mo maintindihan mga kabyanan, ang ginatawag na santuaryo, hindi mo maintindihan ini Hebreo chapter 10 verse 1. Kay ang chapter 10 verse 1 sang Hebreo, amo ni siya ang nagatudlo sang mga kasuguan na sa sulod sang santuaryo. Kay kung aton basahon ang nahnungod sa santuaryo, no? Ang baldiri sa no? Ining Hebreo 10:1, no? Chapter 10 verse 1. Basahon anay naton ang verse 8, no? Verse 8 sa Hebreo chapter 8 verse 5, no? Ang baldiri. Ang ila ginahimo nga paghalad landong lang sang mga butang nga ginhimo dito sa langit. So atong ginhimo ni Moses nga santuaryo, kay bala mo ining Book of Hebreo mga kabyanan, amo ini ang nagsaysay sa bugos nga function sa panahon sa New Testament. Amo ni siya ang nagsaysay sa bugos nga function sa santuaryo dito sa langit. Atong ginobra ni Moses ang una sa panahon nila dito sa Kamingawan, no? Kagbiskan pa, no, sa pag-abot nila sa dutang saad dito sa Kanaan, sa Israel subo nga nasyon, gintukod sa gihapon ina, no? Kag ang nagtukod amo ang bata ni David, no? Lain naman ang istorya mga kabyanan, no? Okay, so papadayon kita hambal dere dito sa langit. Nahibaluan ta ini tungod kay sadtong ipatindog ni Moses sa Maldre, ginsaysay liwat ni ginrecap liwat ni Juan, no? Ni Pablo ining nangakatabo sa panahon ni Moses. Muna gani hindi pwede nga kung maghambalya kung magbasa ka sa Biblia, New Testament lang imong basahon, hindi mo maintindihan ang New Testament kung wala ang Old Testament mga kabyanan. May nakasakay bala ako sa salakyan, no? From Iloilo, no, going to Ruas City. Nagpundo kami sa no, nagpa-load kami sa Gcash by sa to dito sa 7-Eleven somewhere in Sigma, no. Tapos ang barko damo nagahulat ng mga salakyan naman ko going Ruas kami basi gusto niyo magsakay, no. May isa ka tawo nga nagsakay sa amon. Te ginistorya kami, ginmisyonan namon sa, no. Nakalabot kami sa pagpa, no, parte sa Ginoo, no. Kaya ang balamon Adventist kami, ano imo reliyon, ang balya Christian ko no sa muni mo to, no. Kaya ang balya abi ang mga Adventist abi Old Testament na yang ila ginatun-an, no. Focus sila sa Old Testament. Hambal hindi focus kami sa bugos nga Biblia, kay bala mo hindi mo maintindihan ang New Testament kung hindi mo maintindihan ang Old Testament. O plus ni ginhambal ni Pablo diri sa Hebreo chapter 8, no, verse 5. Ang baldiri diwaton ko before kita mag-proceed, diwaton ko pagbasa, ang ila ginahimo nga mga halad, landong lang sa mga butang, nga ginhimo dito sa langit. No? Nahibaluan ta ini, tungod kay sadtong gipatindog ni Moses ang tulda sang santuaryo o kung simbahan, nagasiling ang Diyos sa iya, siguro ha,
nga ipahimo mo gid ang tanan nga suno gid sa plano nga gipakita ko sa imo diri sa bukid, no? Ginrecap ni kon ni Pablo ang ginsaysay sa book of Exodus, no? Chapter 25, no? Ang ginhambal dito sa chapter 25, gin-quote ni Pablo dira sa Hebreo chapter 8, ginkuha niya na dito sa ginkuha niya na dito sa chapter 25 sa Exodus. Kay kun nga man makabiyanan, kay kun nga man ano ang purpose nga si Moses nagpatindog sa santuaryo, no? Tungod gusto sang Dios nga makaupod niya ang iya katawhan. Okay, bala mo gitungga ini sang Ginoo, sang Dios ining kalibutan tungod kay Kristo. Kay kun wala sa kay Kristo hindi ni mahimo ang kalibutan, kay ini partner sa iya, no? Ambal diri sa ang purpose kun nga man ginpatindog sa Dios ang santuaryo, no? Diri sa duta sa panahon ni Moses, amo ni purpose, chapter 25 verse 8, no, sa Exodus. Hambal diri, kag pahimua ang katawhan sang Israel sang santuaryo or konsimbahan para sa akon nga sa diin makaistar ako upod sa ila. Muna gani nga ang presensya sang Dios every time nga may aras sa templo or santuaryo. Subong sa aton nga panahon hindi na templo kag santuaryo ang tawag sa aton, church, no? Simbahan na amo ang term nga ginagamit subong sa aton nga kapanahonan. Sa ila santuaryo o kon templo, no? Ti ano ang purpose nga man nagapatindog kita simbahan? Ang baldere, no? Kag pahimua ang katawhan sang Israel sang simbahan or kon templo para sa akon nga sa diin makaisar ako upod sa ila. Kay bala mo ang gusto sang Ginoo ya, makaupod gid ang tawo, mga kabyanan. Kung balikan naton ang creation, mga kabyanan, no? Ang purpose sang Dios nga naghimo sang tawo kag ginhuypan niya sang sa baba or sa ilong sang tawo sang hangin sang kabuhi, kay ini nga creation nagapahanungod ini nga do nag-anak siya sa aton, nag-anak sa kay iba kag sa kay Adan, no? Do gin-anak niya ang tawo, kay ang hangin nga ginaginawa sa tawo, mga kabyanan, halin gid sa lawas sang Dios. Amo ina nga ang pagpalangga sang Dios sa aton sang nahulog sa sala si iba kag si Adan, kung ano ang kasubok sang Ginoo sadto nga panahon. Kag ang Ginoo nagpatay sang sapat kag gintabon ang panit sang sapat didto sa lawas ni Eva kag ni Adan. Kay ang pagpatay sang Ginoo sang sapat didto sa hardin sang Eden, mga kabyanan, amo na to ang meaning, amo na ato ang buot silingon, no? Sang amo na ato ang buot silingon sang no? Sang tawag sini. Sang amo na ato ang buot silingon sang ginasiling nga santuaryo, mga kabyanan, no? So dali lang kay daw nagtawag si Kuya Nono, dali lang gid, no? Mahalin kita sa aton nga Facebook. Sa aton nga Facebook. Kay ang aton nga Facebook ang gingamit lain, no? Sa aton nga ma-online ako sa piyak ng Facebook. Ito gatawag si Kuya Nono, no? Pwede siya di katawag sa aton number kung may number sa akon may load sa. Pero pwede siya di katawag dali lang gid, mga kabyanan, no? Good evening dira kay Abian Donald Gardosi kay Tokayo. Nagatanaw sa ato, no? Okay, okay. Dali lang gid, mga kabyanan. Sabay yung sigili siya ng tawag. Okay, dali lang gid. Okay, sa Donald siya nagtawag. Okay, dali lang gid, mga kabyanan, no? Dali lang gid, mga kabyanan.
Okay, balik lang kita, no? Kay hindi rin makuha sa aton kwan. Okay, padayon na kita habang nagakwan kita, no? Habang Okay, dali lang gid mga kabiyana, no? Okay, pasensya gid. Okay, so hindi na makakuha. Okay, so hindi ka kasulod, no? May na aton internet, abi, no? Pasensya gid. Gatawag si aton si Abiano, no? Dali lang gid, no? Nag-message sa aton. Address siya nagtawag sa aton, no? So wala kita kakuha, dali lang gid. Okay, nag-miss call sa aton, wala kita kasabat, no? Okay, okay, wala ka kasabat. Hindi ko kasabat, dali lang gid, no? Dali lang gid. Kay dali lang mga kabiyanan, i-accept ko na pero hindi ko ni kasabat kay sa computer na hindi ni wala mic, no? Dali lang gid. Dali kita sa kuan, no? Dali lang ma-online lang gid ko kay Abiano, no? Dali lang gid, no? Kay dali lang gid Abiano, no? Kay ang akong cellphone hindi ka kuan, no? Hindi ka dali lang gid. Hindi ka sabat, no? Hindi ka sabat. Wala sang camera, no? Wala sang camera. Dali lang gid. Dali lang gid mga kabiyanan, no? Okay, so hindi ko kasabat, no, sa tawag ni Abiano, no? Ni Kuya Nuno, no? Ni Kuya Nuno ang tawag nato na siya. Hindi kita kasabat mga kabiyanan tungod kay hindi kita ka-login sa aton isa ka account, no? Naka-login kita dira sa aton account pero sa computer wala na yung mic ang computer mga kabiyanan, no? Wala ni mic. Wala ni mic ang aton computer. So diri kita sa kwan, no? Sa cellphone, hulat-hulat lang ta nga mag-loading liwat ang aton nga cellphone mga kabiyanan. Kay wala kita sang signal. Sinsya gid, no? May na atong signal, no? Hindi kita kasabat kay Kuya Nuno, no? Natawag si Kuya Nuno pero hindi ta kakuan kasabat tungod sining ato ning kwan. Okay, dali lang gid mga kabiyanan, no? Pasensya gid. Okay, so hindi kita kakuan, no? Hindi ta kahalin sang aton nga kuan, no? Isa in out the video. Log out abi kita para makasulod kita liwat. Okay, so padayon nanay kita, no? Abang nagakote kita sa aton cellphone mga kabiyanan, pasensya gid. Kay ang aton signal sa mahina, no? Tungod siguro sa okasyon, no? Damo tao din sa Rua City, no? Sagap ginila ang mga signal diri sa aton sa Rua City. Okay. Pasensya na Kuya Nuno, hindi ka masabat tungod kay ang nagasulod imo tawag diri sa computer sa desktop, no? Pero diri dapat makasulod ina sa akong cellphone. Pero loading akong cellphone, no? Padayon na kita, no? Habang nagahulap kita sa matapos ang loading. Okay, so padayon kita, no, mga kabiyanan. Dito na kita gyapon balikan tani ang kuan, no? Ang Hebreo chapter 10 verse 1. Nga ang chapter 10 verse 1, amo ni siya mga kabiyanan, kasuguan inadara iya sa nahanungod sa sanktuaryo, no? Hindi niya sampulo kasugo. Mula gani nga kinahanglan intindihon gid. Intindihon tagid ni mga kabyanan ang istorya sa sanktuaryo. Kay once ka hindi tagid na maintindihan ang sanktuaryo, every time nga makakita kita parte kasubuan nga mga tinaga gina-considered na naton dayon nga 10 commandments. Di karon kun aton i-consider nga 10 commandments, karon makuan kita, ma-out of context kita, no? Ma-out of tune kita sa aton nga kuan, no?
Praso niyo, sa isa ka teksto, no? Basahon na lang niyo, no? Kay hambal sang iba niya, hindi niya kaluwas ang, no? Ang kasuguan, no? Ang makaluwas na yung grasya. Pero hambal diriyo, karon kun aton sundan ang ginasiling nga ang Hebreo chapter 10 verse 1, amo ang 10 commandments. Makuan kita diriyo, diri pa lang nga daan sa Galacia, basahon ko ang Galacia mga kabyanan. Hambal diri sa Galacia chapter 2 verse 21, no? Ang hambal diri mga kabyanan, kung aton ina pagasundan nga 10 commandments ato ang Hebreo chapter 10 verse 1, makuan na sa di hindi ni siya magsibo diri, no? What should ma-against ni siya diri sa chapter 2 sang Galacia verse 21. Hambal diri, wala ko ginapakawala sing pulos ang bugay sang Dios kay kun ang pagtuman sang kasuguan amo ang paagi sa pagpakamatarungon sang Dios ang tao, ti wala simpulos ang kamatayon ni Kristo ti ang kasuguan gid man niya, wala niya, hindi ni siya yakwan, hindi ni siya nagapakita nga amo niya ang magapakamatarong sa tao. Tsakto gid man ina niya, no? Kaya ang kasuguan niya, amo ni nagasaysay sa aton mga kabyanan, no? Amo ni siya ang nagahambal nga kita nakasala lang, hindi niya nga amo niya ang manluluwas. Insakto ina. Pero kung wala ang kasuguan, paano naton ini makuha, no? Paano naton ni paano naton ni siya makuha? Nambal diri sa Romans chapter 3 verse 31, no? Ginabaliwala bala naton ang ang pagtuo naton tungod sa kasuguan. Nambal dira, basahon naton anay niyo ang Roma 3, no? Mga kabyanan, basahon anay naton ining Roma 3. Okay, dali lang gid, no? Roma 3 Roma 3:31. Hambal diri 31. Ini wala nagakahulugan nga ginasikway ta ang kasuguan, no? Kundi ginatuman ta ang iya husto nga katuyuan, amo na iya ang purpose sa kasuguan, no? Wala tayo ginabaliwala ang kasuguan or kung ginasikway, kundi ginatuman talaga ang katuyuan. Anong katuyuan sa kasuguan? Ang katuyuan sa kasuguan mga kabyanan, ang paghimo sang matarong. Ti sige abi kung nagatuo ka tapos hindi ka magtuman sa kasuguan, ti maluwas ka ayhan, no? Connected ayhan ang kaluwasan kung ang tao nagalapas ang kasuguan sa Dios, ayhan ina sila pagkapakamatarungon sang Ginoo. Hindi sa gihapon kinahanglan gihapon naton ang pagsunod sa kasuguan. So wala naton ginabali, wala ang aton nga pagtuo tungod sa pagtuman sa kasuguan, kundi ang pagtuman naton sa kasuguan amo ini ang nagakahulugan nga nagahimo kita sang maayo sa tubangan sang Ginoo. Ako nang isa pagida, no? Muna gani dira subong hambal gani ni David dira sa Salmo 19:7, no? Ang kasuguan sa Dios perfect, no? Wala sang kasawayan. Ti paghambal mo perfect ang kasuguan niya sa Dios ya, bali sa ni David ya, bots niyon nga biskan sa diin nga mga tawo ang kasuguan kuan ang pwede sundon or tanan sakop sa kasuguan. Kay perfect ang kasuguan mo, wala sang kasawayan mo. Ti, ang kasuguan nga ina ginasugo sa panahon ni Moses, amo man na ang kasuguan nga aton nga pagatumanon. Kay kung hindi kita magtuman sa kasuguan nga ginatuman sang katawhan sang Dios, ti hindi ka da maging kabahin sa ila. Kay maluwas ka lang kung mag-join ka sa ginasiling mga Israel, no? Kay kung hindi ka kaliwat sang ni Abraham, hindi ka maging kaupod sang Israel, hindi ka maging banwa sang Dios, hindi ka man maluwas. Maluwas na niya ang tao kung maging kabahin ka sa panimalay ni Abraham. Kaya ang panimalay lang yan ni Abraham ang maluwas. Kaya amo na yan ang kanto ni Jesus Christ dira sa Matthew chapter 1, verse 20. Kung di ko magsila, 20:19, no? Nga nagkari si Kristo diri sa duta, ang bansang anghel sa kay Juan,
kay Jose, ang bali ngalanan mo nga Hesus ang bata nga lalaki nga ipag-aanak sang imong asawa nga si Maria. Ano ang kabangdanan nga man itawag siya nga Hesus? Tungod luwason niya ang iya mga katawhan. Amo ina mabot silingon mga kabyanan nga kung hindi ka kaliwat ni Abraham, hindi ka maluwas kay ang katawhan sa Dios gin-identify na sa panahon sa Israel nga sila among katawhan sa Dios. Kinahanglan maging kabahin kita sa panimalay sa Israel. Mabasa ina sa chapter 2 sa Efeso mga kabyanan. Ginklaro ina ni Pablo. Si Pablo sina nagsaysay kag ang nagsulat man sa Galacia 3:28-29 hasta 31. Si Pablo man diseng gyapon ang pattern sa pagkilala sa mga katawhan sa Dios nga ang maluwas ng gid ang mga kaliwat ni Abraham. Kag kung hindi ka maging kaliwat ni Abraham, wala ka sa kaluwasan. Kag kung ano ang ila promisa, amo man na ang promisa ta nga mabaton. Okay, dali lang gid mga kabyanan. Kay basig ulat si Abyan na si Kuya Nono nato, dali lang gid. Okay, dali lang gid mga kabyanan. Okay. Ipat lang anay laton na lang. Okay, padayon kita Muna ganing ining Hebrew chapter 10 verse 1. Hindi ni something commandments. Mga buluhaton ina kasuguan ina dira sa sulod sa santuaryo. Hindi kabahin dira ang 10 commandments, Kay ang 10 commandments siya mga kabyanan, Ang Dios sina iya nagsulat, God's finger ang nagsulat sina mga kabyanan. Hindi na iya sang hindi nato ni hindi ka katawag siguro, hindi Kuya Nono, hindi ka katawag diri sa sininga Facebook. Ano gani ning dali lang gid. Sa Vines, hindi ka katawag sa Vines, dali lang. Testing pa mahalin sa Vines mga kabyanan. Dali lang gid mga kabyanan, okay katawag si Kuya Nono sa aton. Dali lang gid. Okay, mahina aming signal ko diri ho. Dali lang gid dali lang gid Kuya Nono. Dali lang gid Kuya Nono Kay katawag si Kuya Nono sa aton, dali lang gid Kay ma-open ako sa Vines. Ang Vines sa aton ang buksan para makatawag siya. Okay, bilang tabi kung pwede siya katawag dayon. Dali lang gid mga kabyanan. Okay. So nagaduding pa kasi pwede ka katawag Kuya Nono, dali lang gid. Kay akon pag ginakuan akon pag galagin pa lang ako, dali lang gid. Dali lang mga kabyanan. Dali lang kay galagin ako sa Vines kay sa Vines sa katawag mga kabyanan. Pero kung matawag ikaw sa kung magtawag ikaw sa Donald Martinez, mga Facebook page, sa Facebook, pwede ka kakontak diri, Kasi siya gid mga kabyanan. Okay, gaduting mo. May na gid aton diri signal, Okay, dali lang gid. Dali lang gid, Sa ka Kuya Nono tawag sa Donald Martinez, Kay ang Vines amo na sa ang Facebook page. Okay, naghali na kita sa Abelan taon tabi kung makasulod na kita sa Vines FM. Dali lang gid. Wala gid. Tawag ka na lang Kuya Nono sa sa Donald Martinez. Sa Donald Martinez kaya mo gitawagan Facebook page na, Donald Martinez katawag kay pwede na masabat niyo. Ako matawag kung pwede katawag di. Ariyo. Matawag ako Okay. Okay. So ako matawag sa imo Kuya Nono, ako matawag sa imo ikuan anay, kaya ako matawag para kuha ka. Dali lang gid katawag si Kuya Nono sa aton mga kabyanan, dali lang gid. Ara na si Kuya Nono. Okay, so latot lang mga kabyanan.
okay na. No? Good evening, Kuya Nono. Do na hidlaw man kita sa imo ba? Hello. Hello, Kuya Nono. Good evening. Hello, Kuya Nono. Good evening. Mahina man siguro ang signal niya, mga kabyanan, no? Mahina man siguro ang signal niya, no? So, lato-laton talaga, mga kabyanan. Okay na, patay man ganisa, no? Okay, so... Ako matawag liwat, matawag liwat. Okay, Wi-Fi connection, ara, okay. Okay, so dali lang gid mga kabyanan, no? Kay may gitawag si Kuya Nono. Ato ni partner mga kabyanan diri sa opinion mo i-share mo nga programa, no? So partner nato nini sa pa, no? Galing kay nag-bakasyon siya mga kabyanan. So hulaton ta kay gatawag siya, no? Start video call. Hello, good evening. Hello. Hello. Oh, Kuya Nono, bation ka na sa kwan, sa programa. Oh, good evening sa imo daw, ginahidlaw makita sa imo nga. Hello. Daw ginahidlaw makita sa imo, nano nga daw wala na balita sa imo, din ka na. Hello. Pasensya mga kabyanan. Mahina abi akon signal mga kabyanan, no. So tama ka kaslo sang aton internet tungod kay damo abi gagamit sa aton diri subong, no. Yaman di ka bida sa Oo, kay... may programa ang City. Oo, may programa Abing City. So, Kuya Nono, ang ginaistoryahan akon diri ang amo ang Hebreo chapter 10 verse 1, no? Nagapahanungod din niya Kuya Nono sa kasubuan niya sa santuaryo. Sino ka pamangkot sila? Taga-kwan ini, taga Banika, no? Gina-Bible studyhan dito. Every time nga mag-Bible study, Kuya Nono, way nga balik-balik, sa uling patawag nila ko, no, na-share ko to. Wala ko masyado matagaan sa punto ini, no, kay way man siya nagpamangkot, bago siya mamangkot siya sa akon niya, tapos na niya ang amon nga istorya, no, sa lain nga topiko. Tigil singit niya ini, time mo wala na, malakat na kami. Tapos every time kay way na ko kakadto to, si Pastor Jan ang nagkakabalik-balik dito sa Bible study, mga listeners man nato nining iban rin, no? Isa subong? Wala sa... Pamati sa subong? Sa Facebook lang na sila mamati kung may time sila. Kuya Nono. Pero subong wala sila sang time. Why sila subong ka, why sila ka message diri sa aton. Pero sige lang, kay malanta matanaw nila gihapon ini sa sunod nga inadlaw. So nadula naman ang signal naton mga kabyanan, pasensya gid kamo kabyanan, no. So mahina abi atong signal tungod sa okasyon di sa syudad. Magkakadula-dula. Siguro ang kamera para para hindi na siguro magamit sa kamera, no. Lang. Okay, ara na kay way na ko kamera. Go ahead Kuya Nono. Listeners naton ini ang ibans ni. Tapos ang iban hindi man atong listeners kay wala sila radyo, no. Pero may mga kaupod sila diri nga listeners naton kag ini siya nagapamangkot ini siya balik-balik iya pamangkot sini sa kay Pastor Jan, no. Akon gani plano balikan ko ini dito kag tsimpuhan kag sablon gid sa personal, no. Pero gin programa ko lang sa anay, no. Ang ini nga kwan. Siguro siya una. Oo, sige, go ahead Kuya Nono, go ahead. Pero ang kasunod siya una pag inampa kasubuan siya una dayon 10 commandments. Amo ginasiguro. Amo gina ang kwan mo na ganing biga sa mga sige, go ahead. Budlay pala ng okay. So, pag nagugamay kwan ni Kuya Toto, no, sa sining Hebreo chapter 10. Verse 1, no? Mismo sa verse 8 kung mabasa natin dira. Sa verse 8 mismo, ginapahayag dira na ini nga kasuguan amo ang paglaladalat, do mabasa natin sa nagsiling siya sa ibabaw hindi ka buot o kung nahamuot sa mga halad kag mga dulot kag mga halad nga sinunog kag mga halad tungod sa sala.
ini sila ginahalat suno sa kasuguan. So amo ni sa kay makita nato di sa verse 1 kay sanglit ang kasuguan may landong lamang sama yung mga butang nga palabo doon sa baylo sang sa matuod nga dagway nila. Ini hindi nga mas ini pagi sa amo nga mga halat nga ginahalat nila sing dalayon tuig-tuig makahimpit sa mga nagapalapit sa Dios. So buti niyon ining verse 1 sa chapter 10 ang ginatukoy sini nga ining mga landong lamang sang palapiton nga mo to nga amo niya si Kristo kung padayon bina hasta sa verse 5 hasta verse 6 nga dahil sa verse 8 kin-explicar ni Apostol Pablo nga nga kasuguan nga ginaambad kasuguan sa mga paghalat. So amo nga ko ato ya malada mismo gani mato ng sabat. Ang sabat dra gani ara lang tugaran ta paget kay para maintindihan nila kay ang una-una abi sa mga iba niya mga bumalasa waya kaso sa aton yung mga Adventist kay naintindihan na naton ini. Pero kung sa mga taga-iba niya mga abya naton nga mga bumalasa te paginambal nga kasuguan nila una-una dayon dinabi tin commandments. So lang taon naton kung ano nga mga kasuguan ang ginahambal kay duha ka klase sang kasuguan ni Moses kag kasuguan sang Dios. Amo ni kailangan maintindihan sa mga nagapamangkot, no? So, abyan na nagapamangkot para maintindihan ta ano nga kasuguan ang makita nato sa Old Testament. Kay duwa ini ka klase sa mga kasuguan. Sa mabasa nato di sa Hebreo sa Deuteronomio kapitulo 10, no? So makita nato diri nga sang si Moses ginpahimo sang Ginoo sang duha ka bato nga basbas kay tungod ikaduha ini na klase sang pagsulat sang Ginoo sang yatudlo kaya ang una tong Ten Commandments nga ginsulatan sa tudlo sang Dios na wasak to kay ginlampos na Moses. So sa liwat ginsugo na gid sang Ginoo si Moses nga magbasbas ang bato kay gindalay liwat sa Ginoo kay sulatan sa tudlo sa Dios. Basahan natin din sa chapter 10 verse 1 up to 5, no? Sa lihasa sa tong tiyo nagsiling sa ako ng Ginoo basbas ka sing duha ka tapi-tapi nga bato kaangay sang sanahuna kag tukad ka sa akon sa bukid kag himo ka sing kaban nga kahoy, no? Kag isulat ko sa mga tapi-tapi ang mga pulo nga dito anay sa naunang mga tapi-tapi nga imong ginbuon kag isulod mo sila sa kaban. So ining Ten Commandments nga dati ginbit-bit ni Moses sa unang pagkadto nila sa bukid sa Sinai. sa Horeb. So makita ni Moses nga nagsaot-saot naman ang mga Israelino nagasimba sila sa atong baka na larawan sa tungod sa kakig ni Moses na lampos niya ato. So karon nagsugo ang Ginoo kay Moses nga basbas ka sang tapi-tapi nga bato, duha ka tapi-tapi nga bato kag adres akon kay sulatan naman sang tudlo sang Dios, no? Amo ni sa Ten Commandments ang nagsulat ang tudlo sang Dios. Karon ano pa gid ang isa ka kasuguan na no kay para maintindihan ini sa aton nga tagpalamangkot. Kuya Nono, nagapamangkot. Kuya Nono, bago mo basahon ang ikaduha nga ang lain nga kasuguan. Liyaw ko abi dugang basa anay dira sa First King, no? Idugang ko da sa imo nga kuan, no? Ginahatag sa Deuteronomy chapter 10, no? Kay ako nga pangiman nato, gipreparar giman nato na kagina. Tibuyluhan ta pala tani mabuylo pa lang pala kita. Pero galing gin-arangka mo na. So ari idugang na lang, no? Idugang mo First King, no? Chapter 8 verse 9. Yung kuanay. Okay. Basahan nato no sa chapter 8 verse 9. Sa First King. Okay. Wala dito sing bisan ano nga kabanluwas ang duha ka tapi-tapi nga bato nga gimbutang dito ni Moses sa Horeb. Sa nagpakikatipan ang Ginoo sa katawan sa Israel sa pagwa nila gikan sa duta sa Ehipto. Amo man na. Okay. So, nataon nato no sa Deuteronomio. Balik kita sa Deuteronomio chapter 31 verse 24 18 up to 26. No? Okay, 26 to 46. Ini naman sa kasubuan
kasukuan man sa gapon pero ang nagsulat niya Si Moses. ang kamot naman ni Moses. Ari, sa kanto na naman yung kapitulo 31, 24 sa 26, sa nakatapos si Moses pagsulat sa mga pulong sining kasuguan sa tulunan, tugtog nga natapos sila, si Moses nagsugo sa mga libinhon nga magdala sang kaban sang katipan sang Ginoo. Kuha ining tulunan sang kasuguan kag ibutang ini sa luyo sang kaban sang katipan sang Ginoo nga inyo Dios agod nga mabilin ini dito subong nga saksi batok sa imo. Subot sila yon, duha ka kasuguan, ang isa kakasuguan ang Ten Commandments sulod sa bansang katipan na tawag na siya. Ang Ten Commandments ang sulod sa kaban among sang kabansang katipan. Pag ginambaga niya kabansang katipan, no, sa ato niya tagpalamangkot, amo na siya ang Ten Commandments. Pag ginambala mo galing ang Law of Moses, kasugo ni Moses, natukoy naman din na siya sa ginatawag na Book of Law. Tulunan sang kasuguan. Inagtulunan sa kasuguan, amo na sa itong ginapahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, nasa na sa halos na bilong kapitulo sa Hebreo. Sama na siya ginapahayag dito ni Apostol Pablo ang mga kasuguan na nungod sa mga paghalad nga nagsulat sina sa mga kasuguan niya amo si Moses kag ginatawag na siya nga kasuguan ni Moses sa mga sa New Testament kung mabasa nato nina no sa ato ng tagpalamati. So para hindi kita hindi kita mabudlayan sa pag-intindi dito sa Hebreo chapter 3 verse 1, tun-an naton ang bilog nga context sa chapter 10. Kay verse 1 pa lang ang istorya sa itong mga kasuguan parte sa paghalad. So po siya Book of Law ni Moses ang ginaistorya dito ni sino ni San Pablo. So amo na no sa aton nga mga abyan no muna lang matago gamay nga kuan kay marami pagitali ni kon taga-atapag ini mga personal no kay kataom sila nga topiko. Ini nga law of God, law of Moses. Ang law of Moses ang Ginoo man naghatag sini. Ang kinalain lang kay si Moses ang nagsulat. At naman niya ang tudlo sa Diyos ang nagsulat, ang walang kinalain. No? Pero ini tanan, isa lang ginalinan ang Diyos. Ang Diyos nagsuko kay Moses nga magsulat sa ginatawag nga Book of Law, pero ang Diyos naman niya nagsulat sa Ten Commandments. Amo na sa ginatawag na sa Law of Liberty. Inya naman niya ang kay Juan, kay San Pablo, kay Moses ginatawag na sa Book of Law. Ang sa Ginoo naman niya ginatawag na sa Law of Liberty. O kataon no, naran na sa Santiago chapter 2 verse 12, no, ginatawag na sa Law of Liberty. Okay, mga toto. Okay, thank you very much Abiano no. So daway kagig ka pamasyar di sa aton, pamasyar tabi di sa aton man no, kay daw nahidlaw makita sa imo no. Okay, so thank you very much. Why kami abi ka program sa po? Ay Lego, nakapamati, nakapagod sa imo yan daw kasi po nakaprograma kasi po. Kaya bago naman ito natapos ang ang pamana, kasi ito ma-join mo ko di sa imo, bisa rin lang matawag sa imo. Gani man. Medyo temprano, abis na temprano sila nagkontati, temprano makita nag-join, no? Ay, gani, no? Okay, gani na. Okay, thank you very much, kid. Ako lang pa ma-share lang diya. Okay, daw nahidlaw makita sa imo. Okay. Okay, thank you very much. God bless. Okay, thank you very much no, sa kay Abian Kuya Nono. No? So, inis Kuya Nono, mga Abianan, partner nato nini na. Gahana pa lang kita mabuylo, pero nag-arangka na, no? Nagkambya na si Kuya Nono sa duwal niya. No? Gisalakay na ang aton nga kan, no? Ang aton nga ginaarangka. Okay, so thank you very much again sa mga verses no, nga gingamit ni Kuya Nono nga amo man tani ang aton pag-arangka. No? Ano katahom? Muna ganing mga kabyanan, no? Ining Hebreo chapter 10 verse 1, hindi nini nagkakahulugan nga amo ini ang Ten Commandments, no? Kaya ang nagapahanungod ini sang kasuguan sa sulod sang santuaryo. Muna ganing mga kabyanan nga kung balikon ko naman ang istorya, no? Kung ang manunudlo wala kaintindi sang function, no? Sa ginasiling balang
sa santuaryo nga heavenly sanctuary kag ining landong nga santuaryo nga ginatukod sadto pa lang sa panahon sa mga sang Israel, mga kabyanan, no? Kung hindi mo ini maintindihan, mga kabyanan, hindi mo ni mahangpan ang kwan, ang ginapangsaysay ni Pablo, makwan ka, ma-confuse ikaw, mga kabyanan, kay bala mo kung imo pagatunan bala ang kwan, ang libro, mga sinulatan ni Pablo, mga kabyanan. Kung kisa daw naghahambal daw si Pablo nga wala, hindi na kinahanglan sa kasuguan, no? Tapos mabasahan man imo dara nga hindi pwede dulaon ang kasuguan, na ma-confuse ikaw. Muna gani nga kinahanglan intindihon tagit mga kabyanan, no? Ang ginasiling nga santuaryo kay once nga maintindihan mo ang santuaryo, paghambal lo or paghambal nga kasuguan, nahibaluan mo na siya kung ano ina siya nga klase nga kasuguan, ano ang konteksto sa sulod sa sina nga chapter sa sinang imo sa aton nga ginaton, ano sang imo nga ginaton-an abyan, no? Muna nga magtuon sa Biblia, dapat kuhaon mo gid ang konteksto. Kay kung magamit ka lang sang isa ka verse plus ni, no? Way puhay nga balik-balik nga pamangkot ining Hebreo chapter 10 verse 1. Tungod kay ang iya ginbasa, chapter 1 lang, verse 1 lang gid. Ang sabat sinatanan kung bala mga kabyanan, no? Kung kamo magatuon sa sampulong sa Dios. Halimbawa, may isa ka verse nga gingamit, no? Ang atong isa ka mga kabyanan. Okay, so good evening, no? Hello, good evening. Hello. Oo. Go ahead, ma'am. Go ahead kayo. Bakit kita? Kaya basi makakain ko kita chat. Diyan, diyo? Was-wasin na nga daan. Sige. Go ahead. Madugan ko lada sa Yes. natulaan sa buong ang likoton sa santuaryo, likoton na ni Ginoong Hesus na maabot na nga ara na siya. Ang una iya paghalad mo siya kapoy din sa aton. Dason ko at ano siya sa langit. Amo man na iya ko ton nito nga daw niya katungod na sa ang nangyumo da sa santuaryo, hindi ko to na ang Ginoong Hesus kon matapos niya buluatan diri sa tota. Dito ni yung kapadayan sa langit. Amo na inahulat nato so ang populasyon sang katuigan nila nga nahikot nila sa mga Israel noon. Amo na yang ang mga katawan nga telepon kag naghalad sila adlaw aga hapon do sila na balayang ang atong pagsimba sa Ginoo pag-worship aga hapon ang atong pag-worship kag nagatuon kita sang iyang mga pulong. Kasi yung pulong na nagsimbuluhan na ang mga pulong ang bansa Ginoo na iya lawas nga ginhalad para sa aton. Amo na iya ang botsing kauna ang pinapay dira amo na ang pulong sa Dios nga nasimbuluhan na sa himo sa sanctuary nga himo naton diri sa mong sa kalibutan nga iya mga katawhan. Sa ang kinahanglan niya nga ito kita mong kontak sa pagsimba kay amo na ang aton nga kasiguruhan nga magbalik ang Ginoo kung magkuha na siya ng bal nila sa balaan niya pinakabalaan niya sulot na masapuan niya kita sa paggaring na matutong siya sa pag-alagad. So iya nga nilikoton nito sa langit subong nagpatunga siya sa aton doon makasala kita magdangop kita diretso kay Ginoong Hesus maya sa patawad sa aton sala may patawaron niya kita ang i-erase na aton mga sala nga sa kalibutan kung mag-yuso lang kita sa hugot sa aton tagipusoon kaya itugyan natin sa iya kay kita nga mga katawag sa Ginoo makuyang kita sa mga pagpila kung kita magsandig sa aton Ginoo hindi natin malikawan makasala kita dire sa kalibutan pero ang Diyos nito sa adil niya may ara kita nga mananatbang pero yan ang nasulat pinakamataas niya pare among Ginoong Hesus niya aton mapalapitan ako na simulo niya sa likoton sa santuaryo nga Ginoong Hesus na napatuho yan na mataas na pare. Amo na lang kuya. Okay, thank you gid no kada sa inyong dugang. So gusto ba lang nga thank you very much no. Tumayong gabida sa imong bugos nga panimalay ha. Okay, so thank you. Sa mga lapatero kami. Okay, thank you gid. Okay. Padayon kita mga kabyanan medyo lobat na kita man nga daw ginasakop kasi abyan nato no. Nalubat kita way kita ka charge no.
Okay, so sa kay Giros, no, may nagatanaw sa aton sa Tagakwa, no? Sa kay P.P. Patricio, good evening sa Imodra, no? Sa imo mga makaupdanan da sa inyo church, no? Kag sa kwana, sa mga taga-Bacolod, nagatanaw sa aton mga kabyanan, no? Mga taga-Bacolod, nag-message sa aton din. Kag nagatanaw man ang iban sa aton ng mga kwana, mga gusto nga magdugang sa ibalo sa pagtuon sa pulong sa Dios, may nagatanaw man sa aton ring nga taga-iban na lugar, no? Okay, padayon kita mga kabyanan, no? Sa kay Ray Giros, no? Sa Bacolod, no? Dra sa kwan, elder dra sa isa sa mga simbahan dra sa Bacolod, nagatanaw sa aton subong, no? One time gin-invite niya kita sa mga kabyanan dito sa ila lugar, no? Kag nakahatag kita dito mensahe man pagpabakulod naton sa ilang lugar. So, good evening si Moda, no? Sa kay Sir Ray Giros, no? Okay, padayon kita mga kabyanan. Amo ini, no? Ang tawag ni ang kasuguan mga kabyanan, hindi ka maghambal, no? Hindi kita maghambal na automatic paghambal ng kasuguan, tingkaman mister. Tanawon din daton ang konteksto sa atong ginatunan, no? Basi makaupod ako siguro next nga pag Bible study dito kag topiko ko nato ini, no, nga ining Hebrew chapter 10 verse 1 maisaysay din naton sa iya sa personal, no? Siguro basi ko makabati na siya siguro sa sunod adlaw, no, kung maka-online sila sa Facebook naton, basi mahangpan man nila ang aton sa pero mas lain pagid nga maka-personal kita sa ila para kung ano pagid ang follow up nila nga mamangkot na nungod sini. Kaya hindi lang ini ang chapter 10 ang kwan, no? Ang mga questionable kung imo lang yun. Damo-damo pa ini ito. Pagsambit gani ni Kuya Nono kang ginang mga chapter pala mga kabyanan, no? Kaupod ya ini, no? May arang pagid ini kaupod nga isa pagid nga mga term, no? Ginasiling bala nila nga bag-o nga katipan, na upod ni sila, no? Nga mga pamangkot. Sa chapter 9 man, no? Ning bagong katipan kag ining ginasiling naton bala nga daan nga katipan na isa man ina sila the same magyapon ang pattern sa pamangkot kay ang katipan nga ginasambit, no, ang ila ginabasa ang verse lang gid sa katipan, way nila ginabasa ang bugos nga ginasiling bala mga kabyanan nga konteksto, no, sa pagtuon muna hindi nila nangpan ang pagsiling nga paghambal nga katipan. Ang daan nga katipan automatic pulo kasugo naman gihapon ni ang ginapahanungod nila sa nadira. So damo-damo klase nga mga pamangkot nga the same ang pattern, no? Tungod kay wala nila ginbasa ang bugos nga chapter sang konteksto. Wala nila ginkuha kung ano ang konteksto sa sina nga verses, no? Okay, so siguro wala na kita sa may pamangkita, no? Pero daw nasabat naman naton ini, no? Ay gindugangan kita ni Kuya no? Sang aton nga pagsabat sa sini siguro may pagid, no? Hello. Nadula ma'am ang signal. Tawag ka lang liwat, ma'am, ha? Tawag ka liwat, nadula ang signal. Naman kung ikaw magtawag, pag nagkakadula ang signal sa imo. Wala ka di signal. Okay, isang buhaid lang, ha? Padayon lang sa pagwana, sa pagtawag, no? Nagatawag sa atin. Sa gusto nga magtawag, mga kabyanan, kaya way pa man kita nalubat, pero wala na sa sangbar, no? Pwede ka mo katawag, no? Okay. Ma'am, go ahead, ma'am, no? Kay lubat kita, kinanglan nga makahambal ka nga daan para paano mo ma-express mo ang imo gusto ipaabot. Go ahead, ma'am. Kaya na po, sir. Yeah, go ahead. Iyawan ang Diyos na Amay, Anak at Salaan na Espiritu. And from this moment, God, we are so grateful about the message. Hinapad sa ating Brother Donald Martinez, as well as Brother Nono Ingrid. As ever, Apostle Paul nagsabi na ang pag-report malapit na at ang reward ng bawat isa ang basihan ng pagtuo na may binuhatan, whether it is good or bad, in secret man or in revealed. Lahat ng signs about Jesus to balik and nandiyan nga ang showing at love of you. And we are praying to meet you, God,
anak at laon. Our Savior and Redeemer. Thank you, God, sa aming grace, sa submission. Ikaw gid lang gud mga una Diyos. Okay. Nadula itong signal. Okay. Sorry kita nadula itong signal. Isa na sa aton mga listeners, mga kabiyanan, nga bag-o lang nagbalik sa Ginoo, kagusto nga mag-participate sa aton, gatuon siya sa pagpangamuyo, no, gatuon siya sa paghambal, no. Kaya sa future kasi maging leader man naton ini sila sa church, no. Ini si abyan naton Sunshine, no. Nga nagatuon gid siya sa pagpangamuyo, nagatuon man siya sa wala pa kita katapos ma'am sa aton nga programa, no. Gahana pa lang kita nga magpaalam mo sa Tagalog pa, no? Magpaalam. Okay, so lobat ang aton cellphone, ma'am. Hindi ka na siguro katawag, no? Hindi nakakapangamuyo siguro. Di, kita mo na lobat. Hindi mo, kagina ko pa na wala gid may nagbisita sa aton na bigyan mo nga mapaulam sa aton sa charger. No? May charger dito sa Gua Kagina. Hindi katawag ako, wala mo ko signal nga itawag. Kuan lang gid, no? Wi-Fi lang gid, wala man to cellphone sila sa Gua. Okay, way kaso no? Okay, padayon kita mga kabyanan, no? Before kita magatakop sa aton nga programa, no? Sa liwat, no, ang gusto nga mag-join sa aton nga program, no? Pwede ka mo diri katawag, no? Pwede ka mo ka-text sa aton diri sa 09. Sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook, no? 0981 makita ina dra 0981410533 makita ina sa aton screen, mga kabyanan. Pwede ka mo dira katawag o ka-text, no? Kung dugang ka mo sa aton nga pagtuon, bululigan ta ini ang paglinsay sa mga balita, no? Kaya ang okay mayo kami ari na may charger katugang, no? Kaya nalubat kita mga kabyanan sa aton nga programa, sa aton nga cellphone, nalubat kita, wala kita sa buwan, okay, may ito na to, may nagbisita sa aton diri. Liyo pa rin isang charger to, sa counter may charger, sa akon to, may ito ko to. Okay, so padayon kita mga kabyanan before kita magatakop, no? Dugang anay kita sa aton nga pagtuon. Tandaan tagid nga kung magtuon kita sa pulong sa Dios, no? Kuhaon tagid ang konteksto. Hindi naton basihan ang isa ka verse nga atong ginabasa kag didto na kita makonclude, no? Muna gani lang kun aton pagatunan ang mga taga-Bereans, mga kabyanan. Pero may kulang na ginabalik-balik din sa aton programa, no? Nga mga taga-Bereans dito sa ibabaw na sa Efeso, dito na sa Turkey area gyapon, no? Malapit na sa Efeso, no? Kay bala mo gid agyan ina ni Pablo, no? Sa kung nagpalimbahon bala sa mga kanlugar ng kantuan niya, pila ka lugar ng kantuan niya, kada sa badugo simbang siya, no? Isa ka din simbahan niya mga kabyanan, ang Bereans nga lugar, si ibabaw sa Efeso. Ang mga tao dito, ang mga sigurista. Ang balik Pablo, kung ano pagkidyan ang ginatudlo namon kag dawan kamo, o si saan ninyo? No? Ang sa kanina sa Acts chapter 11 verse 11, Acts chapter 17 verse 11, no? Mga Bereans na, mga sigurista. Kinahanglan o si Saon tagidya ang ginatudlo sa aton. Kaya base sige naton realize ang ginatudlo sa aton, wala gali sa konteksto. Muna nga hindi natin mahangpan. Muna nga hindi natin maintindihan. Muna nga nag-come out ini mga question ini, no? In Hebreo chapter 10 verse 1, Galatia 6:1-2, no? Damo-damo ini nga mga question ini, biskan Mateo 11:28 ini, no? Questionable pa ni sila. Mga question, may mga question pa sila sini, no? Damo-damo pagid nga mga verses nung questionable para sa ila tungod kay kung ano lang ang isa ka teksto dito lang sila nakuha sa conclusion nila muna nga hindi nila maintindihan muna nga ang mga pamaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios tuni bugos nga senaryo kag bala mo ang pagsulat nga daan sa Biblia mga kabyanan diri sa sini nga chapter ginasulat ina no sa isa ka writer kag dito sa isa naman ka writer, yung sulat niya naman ina, kag i-connect mo ina sila mga kabyanan, kay sibo ina sila, makuha mo gid ang tama nga konteksto. Amo na magtuon kita sa pulong sa Dios. Kabay pa nga sa sininga pagtuon mga kabyanan, no?
pakamayuhon kita sa Ginoo. Madugang ang atong hibalo, no? Ay damo pa kita ng mga questionable nga mga text nga aton diri nga pagatunan mga kabyanan, no? Sa aton nga mga listeners kag sa radyo, no? Labi na gid diri sa radyo mga kabyanan, kay ang focus naton gid man niya sa aton nga pagmensahe subong sa radyo kita. Ginbutang lang naton ini live sa Facebook para mapalapad pa gid naton ang scope sa aton nga pagmensahe, no? Sinimpulong sa Dios. So padayon kita. Mensahe lang ta nga mensahe mga kabyanan, no? Bahala na ang balaan ni Espiritu magpanghikot sa mga tawo nga nagapamati. Kabay nga ng mga nagapamati subong mga kabyanan, amo ini sila, no? Ang ginatawag sa Ginoo. Ginatawag ini sila tanan sa Ginoo. Kita tanan ginatawag sa Ginoo. Kabay pa, no? Nga sa pagtawag sa Ginoo, mag-response ini sila pinaagi sa balaan ni Espiritu. Yawon ang Ginoo, kag God bless sa inyo tanan mga kabyanan, no? So hindi ka mo makalipat, no, sa aton nga programa. Opinion mo, i-share mo kag ini inyong abyan, no, si Abyan Donald Martinez. Magkatakop kita mga kabyanan, pinaagi sa isa ka pangamuyo. So magapangamuyo kita, no, gamay nga kalinaw mga kabyanan, kay mga muyo kita sa aton pagtakop. Okay, so magapangamuyo kita, Ginoong Dios sa siningation nagapasalamat kani sang imong gugma. Sa mga mensahe Ginoo nga amo natun-an, nga kung sa diin o Dios ining mensahe nga among ginatun-an, amo ini ang makapahatag Ginoo sang ibalo, makahatag sa amon sa paglig-on sa amon pagtuo, makahatag sa pagpalig-on sa amon Ginoo nga pag-alagad sa imo, sa paghulat sa imo ikaduha pagkari. Nga kung sa diin Ginoo, wala kami sang kusog sa hulat sa imo ikaduha nga pagkari, pinaagi langin sa imo Ginoo nga pulong, amo ni makahatag sa amon sang kusog kabakod sa paghulat sa ikaduha nga pagkari Ginoo. Patawara gid kami sa amon mga sala. Pakamayuha ang amon mga listeners kag nagatan-aw sa amon Ginoo sa sining programa Opinion Mo is Your. Madamo nga salamat kag patawara gid kami sa amon mga sala o Dios. Ini ginampo namo sa ngalan ni Jesus ang luwas. Amen. All I've taken from you, they made me